dahil alam niya naman, siya na rin nagsabi, walang jurisdiction ang ICC. Pagkatapos ang mandamiento de arresto ay galing sa ICC. Kung walang jurisdiction, bakit niya hinayaan at tinutulungan pa na arestuin ang dating Presidente Duterte? At pati mga abogado, hindi nila pinapapasok. Sinasalubong ng abogado ng ibang kasama kong abogado sa paglanding, hindi nila pinapasok. Pati senador ng bansa, hindi nila pinapasok sa Congo. Ngayon, kararating ko lang from Hong Kong, malalanding lang namin. Gusto kong pumasok at bisitahin si Pangulong Duterte, ayaw din akong papasukin. Ay ano bang klase? So, yung sinasabi ni dating Presidente Duterte, na tayo patungo sa diktadorya. Mukhang nandito na tayo sa diktadorya. Meron pati mga abogado sa ating saligang batas ay binibigyan ng karapatan ng sino mga akusado ng isang krimen na mabigyan kagad ng abogado. Sa moment pa lang ng kanyang pag-aaresto, wala. Pero tinanggihan. Okay. Ilang oras na nakakaraan. Hindi pa rin siya makakuha ng abogado niya. Talagang, alam po ninyo, parang hindi natututo itong mga nasa kapangyarihan sa kasaysayan ng bansa. Pag sinupil ninyo at nilabag nyo ang mga karapatang pangtao, ang taong bayan na naglagay sa inyo ay hindi ito mangingimi at tatahimik kung hindi sila na naglulok sa inyo siyang tatanggal sa inyo. Tandaan niyo po yung sinabi. Yung abogado niya nagpapanggap na ICC lawyer, hindi naman ICC lawyer. Abogado na siya, isang complainant. Pero whatever, alam niyo, sinimulan nila ng illegal na pag-aresto. Kaya hindi tayo magtataka kung illegal din ang gagawin nila. May labas ang Presidente Duterte. Nobody knows kung anong gagawin nila sapagkat ayaw nga kami papasukin. Walang abogado ngayon doon upang proteksyonan ang kanilang mga karapatan. Ngayon, nag-aantay kami kasi sabi nila, hingi daw sila ng guidance kung pwede ako pumasok. So, inaantay. Sir, si BP Sara po, nasa Hong Kong, pabalik na dito. May nabanggit po ba o nakakausap niyo na po si BP Sara? Hindi ko na. Walang advice sa inyo yung family, sir? Hindi ba humingi ng help, ng legal opinion? Legal opinion. Kami nga yung mga abogado nandito na. Ang problema, hindi kami makapasok. Hindi namin makausap ang kliyente namin. Sinabi ko, illegal yung mandamiento ng aresto na inisyo ng ICC. Kasi walang jurisdiction ang ICC sa atin. Hindi na tayo miyembro. Ngayon, yung ginamit nilang Interpol, mali rin yun kasi yung Interpol, ang mandato lang doon, ayusin at ipaalam sa mga bansang miyembro kung nasaan yung hinahanap nila. Hindi sila pwedeng mag-aresto. Ang nag-aresto ay yung mga PNP natin, hindi sila. Ang tungkulin ng isang presidente ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ng bayan. Ang ginawa niya ngayon, ang ginawa ng gobyerno ngayon, ay pinagkanulo ang sobereintiya ng ating bansa at tinutulungan pa ang dayuhan upang sirain, labagin ang ating saligang batas. Hindi dapat tayo pumapayag dito. Kaya napaka-unpatriotic ang ginagawa ng gobyerno ito. At kung si Pangulong Marcos Jr. ang nagutos nito, sabay mananagot siya sapagkat impeachable ground ang kanyang ginawa sapagkat pinagtaksilan niya ang sumpang ginawa niya bilang presidente ng bansa na pangalagaan at ipagtanggol ang interes ng bansa at ng ating kasarilan. Pag isinuko mo kasi ang isang Pilipino batay sa isang mandamiento de arresto ng isang dayuhan na wala naman jurisdiction, isinusuko mo ang kasarilan at territorial integrity ng bansa. At yan ay culpable violation of the Constitution. Ito lang pag-deprive mo ng mga abogado. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, 2 linggo na nakakaraan, na mukhang tayo ay patungo sa diktadorya. Ano bang patungo? Eto na yun. Nandito na tayo.
Kaya, gaya ng sinabi ng isang mamamayan, voluntary siya nagpunta rito at aantay siya na manawagan daw para maglabasan ng tao. Palagay ko kahit na hindi ka manawagan, magsisimula ng maglabasan ng tao. At ang tinatakot ko ay magkakaroon na naman tayo ng pagbabago ng gobyerno dito sa ating bansa. At yan na naman ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi na umunlad. Palagi tayong pabalik sa bokya o sa zero. Dahil palagi na lang dahil sa katakawan sa kapangyarihan upang manatili sa kapangyarihan ay gagawin ng lahat upang sirain ang kanilang mga kalaban sa politika. Itong nangyari kay PRRD ay isang politika. Ito'y tungkol sa 2028 elections.